Mga tol, ang big man ng Magnolia Pambansang Manok Templados na si Ian Sanggalang ay malaki ang tsansang papatawan na nga ng parusa ng PBA matapos nga i-request ng Rain or Shine nila to Painters head coach na si Coach Yeng Giao na i-review ang nasabing insidente na kung saan napok nga sa mata ang import na si Aaron Poller dahilan para hindi na nga makabalik ito sa laban. Pero ng Game 3 ay nagbalik ito at ipinakita na ang kanyang puso ay mas malaki pa sa kanyang injury sa mata. Kinakailangan kasing reviewin dahil nga ayon mismo kay Coach Yeng Giao ay sinadya ang pagkakapok o pagnunundot ng mata dahilan para namaga ito at hindi na nga tuluyang makapaglaro pa. Ayon nga kay Commissioner Willie Marshall, ang PBA committee na ang magdidesisyon kung ano ang magiging parusa kay Ian Sanggalang at malaki ang tsansa na baka posibleng hindi na nga ito makapaglaro sa Game 4 ng kanilang laban or magpapines pa ito ng mahigit kumulang 100,000 pesos para nang sa gadon hindi na tularan ang nasabing insidente. Marami tuloy ang nagsasabi napakadumi na maglaro ngayon ng Intro Boys dahil nga sa hindi na nila kaya pang makipagsabayan sa mga batang player ng Rain or Shine Elasto Painters. Ganito na daw ang nagiging tactic ngayon ng Magnolia Pambansang Manok Templados para dahilan na ang Magnolia ang Rain or Shine Elasto Painters ay hindi na rin magpapa-attack pa. At ito pa nga ang another incidente na kung saan si Mark Baroka, si Nico na naman, si Andre Karakot, napakadami nga daw, napakadubi na daw ng laro talaga ng Magnolia. Pwede naman silang maglaro nang hindi sila gumagamit ng maduming laro. Marami tuloy ang mas nagkakapagsampatya or sumusampatya na sa Rain or Shine Elasto Painters dahil lumalaban sila ng patas. Pag-amin din ni Coach Chito Victolero, luging-lugi sila sa tawagan ng referee. Sa katulad ng insidente sa referee noong Game 3 na kung saan dapat violation na daw ng Rain or Shine dahil goaltending na daw, pero mas minabuti pa na ipagpatuloy ng referee ang nasabing laban. Alam naman kasi rin ayon mismo kay Coach Yeng Giao, ito yung siko sa pulo sa muka, ayon kay Coach Yeng Giao, ang nasabing goaltending po pwede naman i-review ng PBA or ng committee para nang sa ganon kung ano man yung mga nasabing po pwedeng i-review ay mapupuntos sa Magnolia. Kaya nga naman daw hindi sila nagreklamo, pero yung foul ay talagang foul yon. At mayroon pang insidente na nirereklamo ang Rain or Shine Elasto Painters, ang kay Calvin Abueva. Tila yata si Calvin Abueva bumabalik na naman ang kanyang sakit na maduming maglaro sa kanilang insidente sa laban na ito na kung saan ang kanyang nakalaban ay si Santi Santillan. Si Santi Santillan ay dumedepensa labang habang umaatak itong si Calvin Abueva. Tingnan mo ang insidente, diba? Yung mukha ni Santillan ang biniran ni Calvin Abueva at nang ganon ay siyempre si Santillan naman gumanti lang at sinambunutan si Calvin Abueva para nang sa ganon ang kanilang dalawang player na si Calvin Abueva at Santi Santillan ay patawan ng penalty 1 at dahilan para hindi makapaglaro ng 5 minuto si Calvin Abueva, samantalang si Santi Santillan naman 3 minuto lamang. Ito ngayon ang mga insidenteng ipinapareview ni Coach Chito Victolero at ng Rain or Shine Elasto Painters para nang sa ganon sa Game 4 ay maging patas na ang tawagan. At take note, ang referee pala na tumawag or hindi tumawag sa incidenting goaltending ay pinatawan na ng suspension ng PBA committee. Bago pa man natin tapusin ang ating kwentuhan, shout out muna tayo sa ating mga solid na followers na laging sumusuporta sa atin, kay Kagawad Katsakino Kusin ng Hagonoy, Bulacan, Anthony Laquialon at sa Laquialon Family, Adrian Dulay, Malyari Mascareñas. Marami pong salamat sa walang sawa niyong pagsuporta. Pag-bisita na rin po ng Facebook fanpage ko na bago na Boss Idol at syempre Boss Tor. Paki-play
paki-like, paki-follow para maging updated kayo palagi sa kwentuhan. Hanggang sa muling kwentuhan, maraming salamat po.